weeks ago, si Pastor Harvey, na-discuss niya yung honoring God with our treasures. Di ba? So, ang tanong, ano yung pangalawa? Clue! Ayan, nandyan sa screen. Grabe naman itong si Mix, very active. Ayan. Honoring God with our testimony. Okay? Yung kwento ng buhay natin. Si Pastor Arnold nagsabi nun. So, dapat pangalagaan din natin yung kwento ng buhay natin. Hindi ba? Hindi yung basta-basta na lang. Para may magandang kwento ding lumabas sa buhay natin. And yung pangatlo, yung pag-uusapan natin, T is all about yung mga talents natin. Ano bang talent ang meron ka? Ayan. Talent, sabi dito, it could be your natural aptitudes. Ano ba yung mga binigay na sa'yo mula nung bata ka pa na meron ka na? Meron di ba sa atin, magaling eye-hand coordination, di ba? Hindi na tinuturo madalas yun. Yung mga interpersonal intelligence, yung pinanganak ng madaldal, ganyan, di ba? Yung pinanganak ng walang hiya, ganon. May mga kilala tayong ganito, creative, di ba? Parang, yes, na-enhance yung creativity through practice, pero meron na talagang creativity. Di ba? Or, it could be the skills that we have learned and acquired through the years na pinagpraktisan natin or yung mga kasama sa, andun sa mga paligid natin. Di ba? Yung mga nandito, hindi marunong mag-table tennis noong una. Ngayon, nangahamon na ng pastor, di ba? Table tennis. So, meron na rin bagong raketa, di ba? So, ayan. Skills, talents, gifts na meron tayo. Yun yung pag-aaralan natin mga kapatid sa magang ito. So, yung title ng sermon natin sa magang ito is Unleash Your, walang full. Dapat may full yan eh. Unleash Your Full Potential. Okay? Pakawalan mo yung full potential mo. Huwag mong pigilan, kapatid. Di ba? So, we aim to encourage everyone. Tingnan mo yung katabi mo. Tapikin mo sa balikat. Come on. Encourage mo yan. To make sure, kapatid, honor God with your gifts. Sabihin mo. Ayan. Sa RDN, sabi mo, eye to eye. Di ba? Eye to eye. Tignan mo, honor God with your gifts. Sige nga. Wala kang katabi. Grabe ka naman. So, honoring God with our talents and gifts ay madalas naririnig natin to sa loob ng church, di ba? Madalas naririnig natin to sa loob ng simbahan, pero hindi ito limited sa mga ginagawa natin sa loob ng simbahan. Right? Ang daling sabihin na I'm honoring God with yung mga pagtugtog, pagkanta, yung mga ginagawa natin sa ministry habang naghugas doon, I'm honoring God habang naghugas ng napakadami na masebo, di ba? Sino na nagre-reklamo dito? I'm honoring God habang gumagawa ng design. I'm honoring God habang ginagawa ko yung mga ministry ko dito sa loob ng church. Pero, mga kapatid, hindi po limited yon sa mga ginagawa natin dito sa loob ng church. Madami tayong talents, madami tayong gifts na pwede natin gamitin sa labas ng simbahan natin. Right? So, easy ones yung mga nandito. Hanapin natin yung mga gifts natin na pwede natin gamitin sa labas. And we can honor God while doing them. Okay? That is fulfilling your, or unleashing your full potential, mga kapatid. Kasi ang hirap naman. Pagka andito tayo, siguro mga 20% lang ng skills yung nagagamit natin pagka nandito tayo. Limited sa four corners ng church na ito. What if lumabas tayo, di ba? 24/7 ba nandito ka sa loob ng church? Hindi naman. Bilangin mo yung oras na nandito ka sa loob ng church. Bilangin mo yung oras na nasa labas ka ng church. So, ano yung percentage kung sakaling sabihin mong yung mga ginagawa mo lang sa loob ng church, yung pag-fulfill mo, pag-honor mo kay Lord with your talents. Bring them outside so that you can unleash your full potential. We can honor God with our talents and skills. Sabi ko nga, kahit wala tayo dito sa loob ng church. The question is, do you know what your talents are? Alam ba natin kung ano yung mga gifts na meron tayo? Madalas kong sabihin sa mga life group namin, sabi kasi nila, wala daw silang gifts. Diba? Makapal mukha mo, talent yan, kapatid. Di ba, Migs? Makapal mukha mo, madaldal ka, talent yan. Di ba? Hindi ka nahihiyang makipag-usap sa tao, gift yan. Di ba? Minsan yung gift, madaming pera eh. Di ba?
Gift yun kung may pera ka kasi syempre, you can bless people with that gift. Di ba? Nagpapasamji, mga ganon. Yeah. Pasji, huwag na tayo magmerienda ng Julies. Samji naman ngayon. Ganon, di ba? Alright. Sana lagi, di ba? We tend to neglect, ang problema kasi mga kapatid, we tend to neglect our talents because we do not see them as talents. Or we do not see them as gifts. Di ba? We see other people's talents and we fail to appreciate or see kung ano yung mga meron sa atin. Kasi tinitignan natin yung gift ng ibang tao. Di ba? Sino sa atin yung ganon? May mga gifts naman tayo pero hindi natin na-appreciate kung ano yung meron sa atin kasi nakatingin tayo sa gift na meron sa ibang tao. Di ba? Sana ako din ganon. Di ba? Ang hirap naman kung lahat tayo gitarista. Lahat tayo singer, di ba? Sino magda-drums? O tulad ngayon, lahat drummer, wala akong gitarista. Di ba? Mahirap naman. Or lahat na gusto natin yung isang... Di ba nung nag-MVP si Stephen Curry sa mga ano dito, mga hilig mag-basketball, lahat gustong shooter. Di ba? Kahit napakalayo, nag-shoot. Dahil andun eh. Or nung nag-uso yung TikTok, lahat gusto dancer. Sino yung mga dancers dito? Di ba? Nung nag-uso yung, ano ba, ngayon, ang dami ng video editors, di ba? Dahil sa Reels. Sino yung mga nagre-Reels dito? Ang dami ng video editors dahil sa Reels. Di ba? Parang, okay lang naman, hindi naman masama mga kapatid, provided na yun yung gusto mo talaga. Di ba? Provided na yun yung gift mo talaga, hindi yung natatangay ka lang ng ihip ng hangin. Right? Ang hirap kasi pag pinipilit natin yung mga ibang bagay, iba pala yung gift mo. Di ba? So, mga kapatid, we understand that every individual is masterfully made by God. Sabi mo, masterfully made by God. And each masterpiece has his or her own distinct abilities. So lahat tayo, sana all, Trishan, magaling sumayaw, di ba? Frustration ko yun hanggang ngayon. Hindi talaga ako marunong sumayaw. Kaya hindi nga marunong sumayaw, magsasampol pa. Mga kapatid, God intentionally gave our distinct abilities. Intentional si God sa mga nagardiyan dito, intentional ang Panginoon. So intentional na binigay niya yung mga gift niya sa atin. Makakatawa nga, di ba? Parang nakatulog yata ako nung nag-shower si Lord ng height, mga ganon. Or nakatulog siguro ako nung nag-shower si Lord ng talent sa pagkanta. Ano yun? Parang ano lang. Kanya-kanya, bahala na kung sinong makatanggap. Ganon. Nag-mekis-mekis si Lord. Tapos, yan. Bahala na, ganon. Hindi, intentional si Lord, mga kapatid. Your gifts are not accidental. Okay? They were given to you with a deeper purpose. Sabi nga natin, I hope na makita natin yon. I hope na maintindihan natin yon. Ibinigay ni Lord yung mga gifts sa atin para sa atin. Hindi accident itong mga to. Now, ang tanong, sabi ko kanina, alam mo ba kung ano yung gift na meron sa'yo? Ang hirap kasi pagka hindi natin nakikita eh. God has shaped us using the gifts na binigay niya sa atin. Okay? Imagine mo, nasan ka ngayon? Okay, ano yung mga naging experience mo nung nag-aaral ka? Naisip mo ba that God has been shaping you using the gifts na binigay niya sa'yo? Di ba? Yung mga nag-choir, dahil magaling magumanta. At yun yung naging buhay nila. Di ba? Ang hirap naman kung kami yung mag-choir. Hindi marunong makinig ng ano. Hindi naman ako sintonado, pero hindi talaga ako marunong sumabay sa choir. Okay? So, yung mga naging leaders ng school, di ba? Yun yung gift nila, maging leader. Ang hirap kasi pagkapilitin natin yung mga bagay na hindi or wala sa atin. So, God has been shaping us using the gifts na meron sa atin. So, He's been using yung mga talents na binigay niya sa atin para dalhin niya tayo sa mga lugar kung saan gusto niya tayong madala. And because He wants to develop us, not just skills-wise, mga kapatid, pero character-wise din. At gagamitin niya yung mga gifts na binigay niya sa atin. In this world, we are like yung mga katulad nung nasa likod, yung mga jigsaw puzzle. Tingnan nyo, yung mga pieces ng puzzles doon sa likod. Every individual is a piece representing a unique talent or gift. Lahat tayo dito.
Kumbaga, we represent a unique skill set. At makikita lang natin yung magandang picture kung lahat ng pieces ay magsama-sama nakalagay sa kanilang tamang pwesto. In the same way, our talents, mga kapatid, when combined with others, yung mga magko-complement sa atin, it will create a beautiful and complete picture of God's plans sa atin. Okay? You want to see your full potential? Then surround yourself with people na magko-complement sa'yo. Okay? Ang hirap kasing makita yung totoong purpose mo sa buhay, yung talagang potential mo sa buhay kung napapaligiran ka ng mga maling tao. Diba? Sabi nga natin, hindi natin makikita yung tamang picture kung mali-mali yung pasto or hindi tama yung mga pieces na nandun. Likewise, mga kapatid, we will see God's plan sa buhay natin when we surround ourselves with the people na magko-complement ng gifts or ng skill set na meron tayo na pinagkaloob niya sa atin. So, piliin natin kung sino yung mga makakasama din natin. Our gifts are more than just skills, mga kapatid. More than just aptitudes. They are holy instruments that God has given us para magamit or para gamitin natin sa kanyang plano at sa kanyang sa plano niya sa buhay natin, sa plano niya sa mundong ito, at pakiusap lang siguro ni Lord, kung nakikiusap siya, gamitin natin yung mga yon. Gamitin natin yung mga instruments na ipinagkaloob niya sa atin. Kasi sabi ko, hindi lang siya skill set na enjoyin natin. Hindi lang siya parang mga gifts na para pagkakitaan natin. They are instruments, holy instruments na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon so that we can be useful sa Kanyang kingdom din. Okay? The Bible emphasizes that God is the divine source of our abilities, mga kapatid. Talking about talents, God is the divine source of our abilities. Sabi sa James chapter 1 verse 17, di ba? Every good and perfect gift is from above. Okay? Kaya wag mo sanang sabihin na yung gift ni Lord sa'yo, yung ability mo na magsinungaling, ay galing sa Panginoon. Huwag mo sanang sabihin na yung ability mo or yung galing mo o yung husay mo na magnakaw ay galing sa Panginoon. Di ba? Talent yun, di ba? Mag-snatch. Di ba? Sino yung mga na-snatch ang cellphone dito ng mga nakaraan? Di ba? Harap-harapan. Di ba? Ano yung kwento nila? Kinuha yung cellphone tapos namalayan. Tapos, uy, kuya, nahulog mo yung cellphone mo. Ganon. Binalik pa. Sa susunod, wag mo nang ilagay sa ganyan. Ganun, pinayuhan ka pa, di ba? At least. Pero wag mong sasabihin, mga kapatid, na yung husay mo sa mga ganung bagay ay galing sa Panginoon. Sabi na, James 1:17 ba, every good and perfect gift is from God. Baka iba yung nag-gift sa'yo, mga kapatid, kung ganun yung skill mo. Hindi si Lord yun. Mga kapatid, tignan natin. So, now, back to the question. Do you know your gifts or God-given gifts, God-given abilities? Meron ba? O sige, taas na lang yung kamay. Sino yung hindi alam yung God-given abilities? Oy, at least lahat tayo alam natin, di ba? Alright. O, walang nagtaas ng kamay, oh. At least lahat tayo talented. So next month, magkakaroon tayo ng talents night. Di ba? Lahat siguro naman, may talent tayo lahat eh. Alright? So, okay, para mas maintindihan natin mga kapatid, basahin po natin yung passage na ito from Luke chapter 10, verse 30 to 35. I know, unconventional siya, pag talent sa usapan, but I believe this will help us see and unleash yung full potential natin by utilizing our gifts. Sabi dito, Luke 10, 30 to 35. Hindi ko mabasa yan, masyadong ano. Pero sabi dito, sabayin niyo sana ako, 1, 2, 3, go. In reply, 1, sige. Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man came was, and when saw him, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him.
The next day, he took out which of these three do you think was the neighbor the man fell in the band? The expert of the law replied, the one who had mercy on him. And Jesus told him, go and do likewise. Mga kapatid, yung story na yon, yung tinatawag natin na Good Samaritan. When we think about that parable, di ba? Good Samaritan, parang it's always about loving other people. Di ba? It's always about caring for other people. Hindi siya pang talents. Hindi siya pang yung mga gifts na meron sa atin. Pero sa umagang ito, gagamitin natin yung mga kapatid. Gusto ko lang talaga na magpakatotoo tayo bilang mga disipulo ni Kristo. Sabi nga ni Sir Arnold, di ba? Every week siguro mababanggit yung definition ng disciple sa mga sermons na ito. Because titignan natin yon. As disciples of Jesus Christ, sana makita natin yung correlation ng loving other people and utilizing the gifts that we have. Okay? Sana makita natin yung link between loving other people and using the gifts na pinagkaloob ng ating Panginoon. So ano yung definition ng disciple ulit? Bago yung sige. A disciple of Jesus is one who knows and follows Jesus, one who is changed by Jesus, and one who is committed to the mission of Jesus. Mahirap mag-commit sa mission ni Kristo, mga kapatid, kung hindi natin alam kung paano gamitin yung gift na ibinigay niya sa atin. Sabi natin, tools ang mga ito. Tools yung mga gifts na ibinigay ni Lord sa atin so that we can fulfill kung ano yung purpose na pinagkaloob niya sa atin. Okay? Tools, gamitin natin ang mga ito. So now, think about the Good Samaritan. Do you consider him a person with talents? Wala naman masyadong binanggit, di ba? Pero I believe talented siya. Alam niyo bakit? Nilagyan niya ng bandage yung ano eh. First aid, di ba? First aid talent. Pero hindi, kidding aside, I think talented siya kasi I believe his compassion is a talent. His compassion is a talent. Madami kasi sa atin, ang talent natin maging, walang pakialam. Talent ko siguro yun minsan. Walang pakialam. Mga ganun. Pero may mga tao dito, yung gift na meron sa kanila is yung compassion, yung care, yung mag-alaga, empathy, mga ganun. Yun yung mga talents nila, yung gifts nila. So, tignan natin yon. Meron ba tayong ganun sa buhay natin? Meron ba tayong ganon na gift sa sarili natin? As well as the good Samaritan, he was willing to sacrifice. Yung oras niya, he was willing to sacrifice. Yung pera niya, he was willing to sacrifice na baka pati siya madamay. Di ba? He was willing to do those things. He used his resources, his skills to help someone in need. Our talents, sabi nga natin, are to be used in the same way, to show compassion and love sa ibang tao. Okay? Hindi lang pang sarili yung talent na meron sa atin. It's to show, to extend the love of our God sa ibang tao. Now, what do you have that you can use to extend God's love and God's compassion, God's mercy sa ibang tao? Isipin mo ngayon, ano kaya yung meron ako that I can use to extend God's love sa ibang tao? Those are gifts. Mga kapatid, remember that God is our, sabi natin, architect. We are His masterpiece. Our talents are designed to fulfill a specific purpose in His grand blueprint for humanity. So isipin natin, again, we are pieces of the puzzle. Sana magpakita tayo. Sana gamitin natin yung sarili natin. And let's, makisama tayo. Nang sa ganon, we will create the big picture na plinano ng Panginoon para sa atin. Huwag mong sabihin na, ayan, wala naman akong talent,
wala naman akong skill, wala naman akong gift, wala po akong pwedeng gamitin, pastor. Di ba? Madami yan. Madami yan. Hindi lang natin napapansin minsan. So first, ang kailangan nating unang gawin, basing doon sa story natin, kailangan nating i-recognize yung talent natin. We need to recognize our talents. We need to recognize, appreciate kung ano yung meron sa atin. We need to see kung ano yung gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. In the parable, mga kapatid, the priest, yung una, the Levite, failed to recognize the wounded man on the road. Or pwedeng na-recognize nila, pwedeng nakita nila, pero they chose to ignore. Di ba? Sa kwento natin. But the Samaritan recognized the need and acted with compassion. Anong ginawa niya? Unang-una, he put bandages on the wounds, he took care, and nilagay niya sa kanyang donkey, dinala niya sa isang inn, at after that, nagbayad pa siya. Kung may kulang, babalik pa ako. Mga ganon. Di ba? Yung compassion niya dun sa tao. Gusto niyang siguraduhin na magiging okay yung tao na yon, mga kapatid. Madalas kasi, para tayong yung Levite or para tayong yung priest, we often overlook yung mga talents and gifts that God has put in front of us. Kasi ayaw nating gumalaw at mag-exert ng effort. Ino-overlook natin yung mga gifts natin kasi ayaw nating gumalaw at mag-exert ng effort. Okay? Madami dito, gamitin na natin sa church. Di ba parang, pwede ka namang mag-serve sa church, pero ayaw mong mag-exert ng effort. So, wag na lang. Di ba? Pwede ka namang tumulong sa isang bagay, pero ayaw mong gumalaw. So, wag na lang. I'll choose to ignore. Di ba? Ayaw nating maabala. Katulad yung naunang dalawa. Kasi usually, using your talents will require commitment. Di ba? Using your talents will require commitment. Mapapagod tayo, magsasacrifice tayo ng oras. At yun madalas ayaw natin. But most importantly, mga kapatid, na nagiging reason ng bakit ayaw nating pansinin yung mga gifts natin, ayaw nating gamitin yung gifts natin because ayaw nating mag-serve sa ibang tao. Using your gifts will require you to serve other people as well. Di ba? At ayaw natin yun minsan. Gusto natin yung gift natin para sa sarili lang natin. Gusto natin yung gift na pinagkaloob ni Lord para lang sa ikabubuti ng sarili natin. So mga kapatid, sana makita natin yon. We all have our unique abilities, skills, and qualities, but first we need to identify them. Kailangan makita natin, we need to recognize that we possess them. And we need to use them. For they can become powerful tools, sabi nga nung nabasa natin kanina, for serving others and glorifying God. Let us reflect on our individual talents and acknowledge them as blessings from God. Mga kapatid. Sabi sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Diba? Your works are wonderful. Tayo yun. So wag nating baliwalain yung sarili natin, wag nating malitin. You have something to do. You have a purpose. Your skills, mga kapatid, pwede nating gamiting tools to serve other people and serve God as well. Again, ulitin ko, hindi lang po dito sa loob ng church. So, we can glorify God using our talents. Pangalawa po, invest your talents, in your talents pala. Okay? Investing talents in other people. Sino yung mga may investment dito? Taas kamay. Wala? Wala? Na Kuya Dilon lang meron. Yung mga may investment. Okay? Oy, taas-taas si Jillian, ganyan. Kasi konti pa lang yung investment, kaya ganyan. Di ba? The Good Samaritan, mga kapatid, or yung kwento natin, in contrast to the priest and the Levite, not only tended to the wounded man, but also invested time in this man, invested resources in this man. He took care of him. God called us to invest our talents in other people as well. Huwag lang sa sarili natin. Meaning, we are to use our talents not just for personal gain, but to uplift and support those people around us. Di ba nakaka-bless kung may nakikita tayo dito kumakanta?
na magandang boses? Ganon? Kahit hindi ganun kaganda, basta ginagamit yung talent para sa Panginoon. Nakaka-bless pa rin. It is uplifting. Mga kapatid, maniwala kayo. Pagka may volunteer to do ministry, to do work sa loob ng church, nakaka-bless, mga kapatid. It is uplifting. At yun yung mga investment na kailangan natin gawin. Whether it's through acts of kindness, lending a helping hand sa mga ibang tao, or using our skills to address the needs of those people around us. Si Sir Arnold, alam ko, nagkakabit ng pintuan yan, nagkakabit ng TV yan. Just extending yung skills niya sa ibang tao. Di ba? Simply, ipag-drive mo lang yung ibang tao, that's extending your gifts sa ibang tao. Di ba? So, mga kapatid, Jethro, nagluluto sa bahay nila, di ba? Gifts yun. Mga kapatid, skills na pwede natin gamitin to uplift other people. We share our abilities generously so that we can bring an impact sa buhay ng ibang tao. Yung question natin kanina, di ba? How did God, or share a moment sa buhay mo na kung saan God touched your life through the gifts or skills ng ibang tao. So, pass it forward, mga kapatid. Ngayon, papaano naman kaya natin gagamitin yung gifts natin so that God can touch the lives of other people? That is investing, mga kapatid. Ang kagandahan sa investment, bumabalik ang kita. Okay? Bumabalik ang kita, di ba? Are you investing your gifts sa tamang lugar daw? Are you investing your gifts sa tamang tao? Kasi minsan, alam natin yung talents natin pero ginagamit natin sa maling lugar, ginagamit natin sa harapan ng maling tao. Di ba? Our gifts were designed to be used for good para sa kapwa-tao natin. Pero minsan ginagamit natin sa hindi magandang bagay. So, bad investment. Di ba? Sana gamitin natin sa magandang investment. Meron nga tayong kasabihan, di ba? It's either you use it or lose it. Di ba? It's either you, parang gamitin mo or mawala sa'yo yung mga gifts na yan. Di ba? Sa mga dito, nung pandemic, uso yung exercise, di ba? Workout, ganon. Pero after nung pandemic, wala na. Ang dami nang ginagawa. So we lose the muscles na nag-gain natin nung pandemic. We lose the yung cardio. Nung pa-jogging, matagal pang mapagod, pero ngayon wala na. Di ba? Ang bilis na mapagod kasi hindi na na-exercise yung muscles. Di ba? Yung endurance, wala na. So, because hindi na ginagamit, nawawala. Mga kapatid, ganun din sa music. Napansin nyo, kung matagal ka nang hindi tumugtog, parang nakakailang ng tumugtog, or parang nawawala yung skill. Meron tayong ginagamit na illustration dito sa mga life groups natin, yung mga isda doon sa isang cave, Mammoth Cave, doon sa California, di ba? Parang dahil hindi na sila nasisinagan ng araw, wala nang silbi sa kanila yung kanilang mga mata. So they lost yung eyesight nila. Kasi years and years and years and years na hindi sila nasisinagan ng araw. Walang light doon sa loob ng cave. Yan tinatawag na eyeless fish. Nag-adapt na yung katawan nila. Hindi nila ginagamit yung mata nila, so wala na. Ngayon, andun pa rin yung mata pero wala ng eyesight. Okay? So wag natin hayaan, mga kapatid, na mawala yung gift na pinagkaloob ni Lord sa atin. I-invest natin. Gamitin natin. Okay? Nang sa ganon, mag-multiply pa. Okay? So, it's not enough, mga kapatid, to recognize our talents. We need to use and apply them in service sa ibang tao and in service sa ating Panginoon. Gamitin natin yung gift natin at gamitin sa tamang lugar, gamitin sa tamang tao. And sabi ko nga, that will bring us to number 3, multiply your talents. Okay? Pag ginawa natin yon, magmumultiply yung talent natin. Simple lang po ito, mga kapatid. Our gifts will multiply when we use our gifts wisely. It will multiply kung gagamitin natin ng maayos. Not just for ourselves, pero para sa ibang tao. Sa buhay natin, mga kapatid, love is used as a catalyst that multiplies our gifts and our talents
sa ibang tao. Okay? Love. The Good Samaritan, mga kapatid, demonstrated the transformative power of love. Sana nakita natin yon. When we use our gifts and it is accompanied by genuine love, habang ginagamit natin yung gifts natin, or it is accompanied by genuine service, habang ginagamit natin yung gift natin, maniwala ka, we are blessing ourselves and we are blessing other people as well. We are enhancing the lives of the people that we touch. Di ba? Ilan na yung nakita mo na very passionate sa kanyang ginagawa at nadadala ka. Gusto mo ring gawin yung bagay na yun kasi nakita mo sa isang tao or ginawa sa iyo ng isang tao. And now, you are eager to do the same. That's multiplying, mga kapatid, yung talents natin sa ibang tao. Sa mga boys natin, ewan ko kung paano yung ninyo, paano kayo na-encourage to do something sa loob ng church. To learn the things na hindi nyo na naman ginagawa dati. Di ba? Just to be useful sa loob ng church. How much more kung gawin natin sa labas ng simbahan, mga kapatid? We are, pagka ginamit natin yung gift natin and it is accompanied by love and service, we are blessing our lives and we are blessing yung ibang tao din. At nakikita din nila yung work ng Panginoon sa buhay natin. And with that, there's a chance na magmumultiply yung gift na yon sa ibang tao because they are encouraged. Take note of this, mga kapatid. Your talents are not merely personal attributes, but powerful tools meant to be shared and multiplied through compassion and love. We are called to multiply our talents. Kaya nga, yung kasabihan natin dito, before you go, ang sinasabi namin sa music team, before you go and graduate, kailangan magturo ka muna ng isa o dalawa na papalit sa'yo. That's multiplying your gifts sa ibang tao. And we can do that hindi lang sa mga skills na meron tayo. How about teach compassion sa ibang tao? How about teach yung caring sa ibang tao? Di ba? Kasi yun yung mga attributes natin bilang mga Kristiyano, di ba? Hopefully. Yan. Sana ma-share din natin yun sa ibang tao. Not just the skills na meron sa atin. Okay? This involves not only using our gifts effectively but also sharing them with others, encouraging them to discover and use the gifts and talents na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Now, do you know what your talents are? Okay? Are you using them wisely? Are you sharing them with other people or pang sarili mo lang yung talent mo, mga kapatid? Do you use your gifts for the delight of yourself or for the delight of other people and ng Panginoon? Are you thinking of other people? Other-centered ba yung paggamit mo ng gifts mo? Other-centered and God-centered ba, mga kapatid? Intentional ba ang paggamit natin ng gifts natin? Kasi di ba, intentional na ibinigay ni Lord sa atin ang mga ito. So, intentional ba ang paggamit natin sa mga ito? With a purpose? O hindi? Sabi ko nga, baka ginagamit lang natin ito para sa sarili natin. Mga kapatid, embracing our God-given talents is not merely an act of personal empowerment, but a sacred covenant with the Lord. Okay? It is a testament to our willingness to be faithful stewards ng ating Panginoon. Pag-embrace natin sa mga gifts na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, it is a testament na, Lord, tinatanggap ko yung gift na to. Lord, gagamitin ko yung gift na to. And I will be faithful in doing so. Nawa, yung kwento ng buhay natin ay maging kwento ng buhay na may purpose. Okay? Kwento na may kwenta. Ayun, hindi na ako nagkamali, di ba? Kwento na may kwenta. Sana ganun yung kwento ng buhay natin, mga kapatid. At maliban sa buong potential na i-unleash natin, mga kapatid, as per the plans of God, sana makita natin yung kabuuang picture na hindi lang tayo, pero kasama din natin yung ibang tao. And they also have gifts. And sometimes kailangan din nila ng encouragement. Ganon tayo, di ba? So, sana makabuo tayo ng puzzle. Kahit dito parang sa encounter, makabuo tayo ng magandang picture using the gifts and skills na meron tayo sa atin. Balang araw, pagdating ng panahon
pagdating natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Because you have used your gifts. You have unleashed your potentials. And you have shared your gifts that I have given you sa ibang tao at hindi mo lang kinip ng sarili mo. So how can we honor God, mga kapatid? Using that skills and talents na meron sa atin? Gamitin natin. Gamitin natin ng tama. Huwag nating ipagkait yung mga skills na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Amen? So, sino yung mga kumakanta? Diba? Oh, amen. Tapos, sino yung mga kumakanta? Walang nagtataas ng kamay. Sino yung mga magaling maghugas ng pinggan? Sana gamitin natin yung mga skills and gifts na meron sa atin, mga kapatid. Hindi lang yung mga superficial, pero yung mga bagay na pwede rin nating dalhin outside of this church. And we can honor God by doing so. Magandang umaga po.